ang ating mga nagbabagang balita exclusive. Good morning, everyone. I hereby declare the Senate Committee on the Science and Technology hearing to be open. I want to welcome our members, witnesses, and the public to today's hearing about RA 2067 or the Science Act of 1958. Ang pagdinig ngayon ay may malaking kahalagahan habang tinatalakay natin ang mga detalye at dulot ng RA 2067. Ang mga talakayan natin dito ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa karunungan ng siyensya, advancement of technological innovations, and the improvement of the Philippines' overall scientific and technological capabilities. Ang mga miyembro ng ating committee ay yours truly, Senator Raisa May Hontiveros at Senator Loren Pureza. Ang ating namang witness ay sina Governor Alice Go at Yajet Napoles. Mayroon din tayong dalawang estudyante na maglalahad ng kanilang perspektiba ukol sa RA 2067 o the Science Act of 1958. Governor Alice Go, maaari na po kayong magsalita. Magandang umaga po, Madam Chair, at sa lahat po ng tao na narito. Ang RA 2067 po o ang Science Act of 1958 ay may layunin na i-integrate, coordinate at mapabuti po ang scientific and technological research and development at isulong po ang invention upang magbigay ng pondo dito at para pa po sa ibang layunin. Anong layunin yan mo? Be specific po sana. Wait lang po, Senator ha. Titignan ko lang po yung listahan. Ha? Dapat bilang opisyal, alam niyo yan. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po kasi maalala lahat kaya nakalista po. Kabilang po sa layunin ng RA 2067 ay ang pagpapaunlad po ng siyentipikong pananaliksik at teknolohiya. Pinapaunlad po ng manpower sa siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng koordinasyon ng mga siyentipikong gawain, pagsuporta sa industrial at pang-ekonomiyang pag-unlad, pagtatag po ng infrastruktura para sa siyentipikong pananaliksik, at paggawa po at pagpapatupad ng mga patakaran. Pwede ba na magbigay ka ng mga halimbawa o proyekto na batay din sa mga sinasaad mo? Ay, hindi ko po mahanap yung kopya, Senator. Pwede po ba na balikan na lang mamaya? Ay hala, bakit ganun? Go Alice! Bakit hindi niyo po alam at kailangan pa ng kopya? Hindi niyo ba alam kung kailan na ipatupad ang Science Act of 1958? Noong 1958 po. When exactly, syempre, noong 1958? Ay, pasensya po, Senator. Noong June 13, 1958 po. Tayo naman ay dumako sa usapin ng kalakasan at kahinaan ng Republic Act No. 2067 o ang Science Act of 1958. Governor Alice Go! Maaari ka bang simulan sa paglalahad ng mga pangunahing pakinabang ng batas na ito? Bale, Your Honor, upon double-checking the documents po, katulad nga po ng sinabi ko kanina, Your Honor, ang batas na ito ay nagiging instrumento po sa pag-iisa, pagko-coordinate, at pagpapalakas ng scientific. Paulit-ulit naman yung mga sinasabi niyo, Governor, Parang memoryado, parang iba-coach kayo ng mga lawyer niyo. Inuulit ko yung tanong. Governor Alice Go! Tell us kung ano pa yung mga kalakasan ng batas na ito. Your Honor, napapalakas din po nito yung ekonomiya at kakayahang makipagsabayan po sa mga iba pong mga bansa, Your Honor. Sa tulong po ng batas na ito, nagdudulot po ito ng pag-unlad sa agrikultura, industriya at kalusugan po, Your Honor. Nakakatulong din po ito sa paglago ng ekonomiya at pagpapataas ng ating kakayahang makipagkompetensya po sa pandaigdigang merkado. Governor Go! Matanong ko lang din po kayo, kung sang-ayon ba kayo na ang Republic No. 2067 ay nagbibigay ng suporta sa koordinasyon sa mga institusyon? Bilang isang Pilipino, ay dapat alam niyo ang kasagutan dito, di po ba? Okay lang po na humingi po ako ng extension, Your Honor, within the day. No, I'm sorry, Governor. You promised the committee to answer these questions.
Bale, sangayon po ako sa sinabi ninyo dahil ang establishment of the National Science Development Board po o NSDB, Your Honor, has ensured centralized coordination and implementation of scientific policies and programs po. De bale, ang koordinasyong ito po ay nagresulta sa mas mabisang paggamit ng mga mapagkukunan at kaalaman sa iba't ibang entidad, Your Honor. Your answer is correct, Governor, but can you please tell us more? We wanna be convinced. Can I give an answer po? To add na rin lang sa sinabi ni Governor, so ang maidadagdag ko na lang po, bali, Your Honor, is yung pagpapaunlad po nito sa ating human resources. Ang batas ay nagbibigay ng mga scholarship at mga training program para sa mga nagnanais maging siyentipiko at mananaliksik, na tumutulong sa pagbuo ng grupo ng mga bihisang profesional sa larangan ng agham at teknolohiya. Ang suportang ito para sa advanced education at training ay nakatitiyak ng patuloy na supply ng mga qualified professionals na magtutulak sa scientific advancement ng bansa. Yun lang po, Your Honor. Salamat, Piaget Napoles. Ngayon, nabanggit na ninyo ang mga kalakasan. Ngayon ay kumbinsihin niyo naman po kami na kayo talaga ay Pilipino sa pamamagitan ng pagsasabi ng kahinaan ng Science Act of 1958 o Republic Act of 2067. Saglit lang po, Your Honor. Discuss ko lang po with my lawyers po. Your Honor, bale, mayroon pong mga hamon yung implementasyon nito, ngunit may mga pagkakataon ng pagkabigo sa bürokrasya at kakulangan sa koordinasyon sa iba't ibang ahensya, Your Honor. Kung walang sapat na monitoring po at saka evaluation, maaaring masayang yung mga ibang resources at hindi po natin matamo yung mga inaasahan po nating resulta, Your Honor. Your point being? Meron pong mga kakulangan sa pondo, Your Honor. Your Honor, limitado po yung budget ng gobyerno para sa agham at teknolohiya. Kaya nahihirapan po tayo sa pagpondo ng mga proyekto. Kaya kailangan po natin ng sapat na pondo upang masaklaw ang lahat ng ating plano at proyekto. Paano natin masasolusyonan ang kakulangan sa pondo? Your Honor, kailangan nating taasan yung alokasyon ng gobyerno para sa agham po tsaka teknolohiya. Bukod po dito, pwede po tayong makipagtulungan sa mga pribadong sektor at international na organisasyon para makakuha po tayo ng karagdagang pondo. Mahalaga rin po yung tamang monitoring tsaka evaluation po para masigurong nagagamit ng tama yung mga pondo, Your Honor. Governor Alice, go, go, go! Dako naman po tayo sa impact ng Republic Act of number 2067 o ang Science Act of 1958 sa lipunan natin. Governor Alice, go, go, go! Tatanungin ko po kayo, how does this impact our society? Kailangan ko po ng mas malinaw at direktang sagot, Governor. Marami po tayong mga notable projects and initiatives that have been undertaken under this framework of RA 2067 po. At kabilang na po rito ang National Institute of Science and Technology po, Your Honor, o ang NIST po. This help po in intensifying scientific and technological research dito po sa ating bansa. At marami po itong napagalaw na divisions kagaya po ng Industrial Research Center, Agricultural Research Center, Medical Research Center, at Biological Research Center po, Your Honor. Other than the NIST, mayroon pa po bang malaking impact ang batas na ito sa Pilipinas, Governor? Binigyang pansin din po ang food and nutrition research as well as agricultural research po, Your Honor. Sa food and nutrition po, it gave emphasis po or focus on improving the country's nutritional status, lalo-lalo na po sa mga lugar o mga populasyong nangangailangan po ng scientific research. Dito po, we develop fortified food products, tapos inaaral din po namin dito on how to address malnutrition na laganap po sa Pilipinas at alam ko po yan bilang isang Pilipino, Your Honor, at iba pa pong mga related health issues po. Sa agriculture naman po, under po ng batas na to, yung dapat ma-improve po yung mga crops, ma-develop ang mga pest-resistant plant varieties po, at saka ma-enhance po yung mga farming practices para po sa ating mga magsasaka.
These initiatives po will ensure and secure the country's food security and promote efficient agricultural practices, Your Honor. Governor, how about sa medical and other fields na mahalaga sa bansa natin? May ano na idulot ba ito? Yes po, Your Honor. Mas umigting po yung research for new medical treatments, vaccines, and pharmaceuticals sa pagpapatupad ng batas po na ito, which is yung RA 2067 po, Your Honor. So, for medical and pharmaceutical research po, it aims to improve healthcare sa Pilipinas and to address more public health challenges po in the country, Your Honor. Ang RA 2067 po ay napaka-broad ng sakop nito in terms of scientific research and technological development. So, mapa-doktor po man o magsasaka, Your Honor, napapagalaw po ng batas na ito. Dahil ang aim po nito ay para naman sa ating national progress and innovation na gusto ko pong makita at kitang-kita naman po natin ang naging magandang dulot nito sa Pilipinas. Salamat po, Governor Alice Go for your knowledge tungkol sa RA 2067. Senator Loren, may gusto po ba kayong malaman? Well, Senator, I want to ask our student witnesses here kung ano nga ba ang dulot ng pagsulong ng batas na ito sa kanila bilang mga estudyante. Ms. Calanao and Mr. Moro, what are your stand with regards to this Republic Act? Good day po, Your Honor. I'm Benedict Morong. I'm a graduate of Science, Technology, Engineering, and Mathematics, and I'm currently enrolled po in Polytechnic University of the Philippines, taking up the program of Bachelor in Science in Psychology. Well, Your Honor, nakapaloob po sa provisions ng batas na ito ang pag-provide ng mga financial assistance sa mga students and researchers in the sciences. As a former Science, Technology, Engineering or Special Science class po noong junior high school and a STEM student po noong senior high school, I believe na it helped me a lot po, especially as a student and as a researcher myself. Nung junior high school po kami, we're required to take the course na research, and from grade 7 to grade 10 po, meron po kami subject, and natutulungan po kami nito dahil nag-i-innovate po kami ng mga new inventions and possible new discoveries sa applied science, like building different innovations na katulad ng earthquake detectors and water level indicators. Furthermore po, Your Honor, nung senior high school naman po ako, we had this course na work immersion, and ang napili ko pa doon is ang medical field. Marami rin po ako natutuhan, and we did all sorts of things na nag-contribute po sa kung anong program na tinatake ko ngayon, which is Bachelor in Science and Psychology. Sa immersion po, as much as I want to say na maganda po yung healthcare system dito sa ating bansa, there's still a lot to improve, like the facilities and equipments. However, I'm still proud po to say na despite the lack of medical assistance and equipments, yung hospital po namin is still holding out and still give the best medical assistance possible. Yun lang po. Good morning, Madam Chair. I'm Marjorie B. Calanao, a graduate of Science, Technology, Engineering, and Mathematics, and now I'm currently enrolled at the Polytechnic University of the Philippines, taking Bachelor of Science in Psychology. So when it comes to our science laboratories and technology-related equipments and subjects in school, it's very timely, new, nagagamit, at nakakasabay kami sa mga lessons where science and technology are both involved. As a former STEM student, I experienced immersing myself with farmers dahil sa subject namin na capstone and inquiries, investigation, and immersion. So dito po ay nag-research kami and then nag-i-innovate kami ng mga device, and minsan ay nag-i-invent kami ng sarili namin gawa. Immersing myself with the farmers, I realized that there's a lot of room for improvement pa para sa agriculture dito sa ating bansa. Pero very noticeable din naman po na from the past time up to now, ay may progress naman po. So, ang tanging panawagan ko na lang po ay mas mataas na sahod para sa mga magsasaka dahil dugo at pawis po ang sinasakripisyo nila sa pagsasaka. At sana ay mas tumaas pa ang pag-e-export ng mga sarili nating produkto patungo sa ibang bansa kaysa yung mag-i-import po ng mga produkto galing sa ibang bansa patungo po sa atin. Yun lamang po. Makikita natin from this hearing kung ano-ano ang mga dulot ng RA 2067, integrate, coordinate, and intensify scientific and technological research to foster innovation o ang Science Act of 1958. It is very evident na ang pagsulong na ito ay para sa kapakanan ng bansa at sa ating national progress. Sa susunod na hearing, mas malalaman pa natin ang tungkol sa batas na ito. Mas malalim at masisisirin. Sa lahat, marami pong salamat. Sa ngayon, this hearing is suspended.